So, ngayon pupunta na tayo sa fishing natin. Fishing spot. And babalikan ko kayo mamaya guys. Kasi kailangan ko mag-save ng battery. Walang tao sa bahay nila. Hinulog ko lang. Mamaya na ako mag-chat. Mamaya pa naman yung mga uwian nun kasi sigurado busy sila. May mga overtime, no? So naisip ko nga pala, hindi na tayo dadaan doon sa hindi na tayo dadaan sa yung sinabi ko. Dito na tayo sa main road. Dahil na-miss ko makakita ng tao. Parati na lang ako nasa loob ng bahay, wala akong trabaho. Isip ako ng isip kung anong i-content ko. Sige ako ng isip, wala namang nangyayari. Kaya sabi ko, lalabas ako. Go with the flow na lang tayo. Ito yung naano ko. So dito sa Tomari or stop sa Japan, kailangan mo talaga mag-stop, no? Kahit wala pang tao dyan, kahit walang tatawid, kailangan mo talaga mag-stop. Kasi kung nakita ka ng pulis, hindi ka nag-stop, kahit wala pa dyang tao, wala ka. Huli ka talaga. Huli. Ay, dito lang tayo sa kaliwa. Lipat lang tayo. Kaliwa na lang tayo kasi may titingnan ako. Busy masyado. Puno ng sasakyan doon. Kaya dito na lang. Wow! Ang mahal ng gas. 177 na. 177 yung gas dito. Grabe. Grabe guys. Grabe. Dati yung sa ano ba yung pangalan ng motovlog na channel ko sa dati, no? Nakalimutan ko wait lang Sipin ko. Sakto Motovlog. Sakto Motovlog. Nagmo-motovlog ako doon. And meron akong isang pangako doon sa meron naman kasi akong mga subscribers, no, nagko-comment sila. Meron akong na-promise sa kanila na hindi ko talaga natupad yung pupunta doon sa dagat na nakamotor, no. Gamit yung moped, hindi ko yun nagawa. Kasi alam nyo guys, yung moped dito, kahit nakalagay sa speedometer yung 60 or kahit dito yung mga speed limit is 40, 50, yun, mahuhuli ka kapag ka nagkataon. Kasi dito, pero marami naman dito hindi sumusunod talagang nasa 40, 50 ganun yung iba. Yung iba napapansin ko Pero legally hindi yun pwede. Dapat 30 lang talaga yung moped. So napaka-useless, napaka-bagal nun. Actually napaka-bagal. Para ka lang halos nagbabike. So ako na entusiasta ako ng motor. Do mas ako sa sasakyan, pero kasi kapag nakasakay ka na sa motor, iba talagang pakiramdam nun Kaya gusto ko din yung motor, kaso nga lang mas pinili ko na yung safe, no? Kasi kapag nakasakay ka na sa motor, makakalimutan mo na yung pakiramdam na gusto mong maging safe. Talagang mas masarap. Iwan ko, hindi ko ma-explain yung sa mga nagmo-motor lang yung makaka-relate niyan. Ako hindi ko ma-explain sa inyo ng maayos kung ano yung nararamdaman ko. Dito tayo daan. Sa kaliwa sana tayo dadaan, no? Kasi pupunta sana tayo sa jungle. Sakit ng ko dito, nagda-dry. Hindi ko alam kung dahil sa toothpaste to. So anyway guys, babalikan ko na lang kayo mamaya, no? Kasi sabi ko nga kanina, nagsisave tayo ng battery. Bye-bye. So guys, malapit na tayo sa ating spot. malapit na talaga tayo sa spot natin. Nakalimutan ko kung saan yung entrance, no? Okay lang. Muna tayo. Tingnan natin yung dagat.
Baba na muna tayo, tapos tingnan natin yung dagat. Walang nagpipishing dito banda, dun sa kabila meron. Naku, ganda oh. May mga maliliit sana na isda oh. Sigurado may mga isda ngayon. Medyo mahangin. So guys, nung chinek ko itong ano ko, fishing rod ko, bali na pala yung fishing rod ko oh. Bali na pala. Ano ba yan? Bali na pala, hindi ako makapag-fishing, bali na pala. Pumunta ako ng malayong lugar para sana mag-fishing, pero yun pala, sira na pala yung fishing rod ko. So useless yung pinunta ko dito guys. Tara, samahan nyo ako dito, akyat muna tayo. So ito yung pinakauna kong spot dati, dito ako nag-fishing. So ito, hinarangan na talaga nila dito, wala na makakapasok na sasakyan. Dati dyan kami, nagbabarbecue pa nga kami dyan dati. So ngayon wala na. Wala ding nagpipishing ngayon. Kakatakot yung dagat yan eh. Bakit may brown? Dito. Dito may brown oh. Sa gilid. Ba't may mga brown? Parang nakakatakot yung dagat yan. Parang natatakot ako sa dagat yan guys. So hi guys, biyahe na naman tayo no. Last episode, pumunta tayo dito sa malapit sa dagat para mag-fishing sana. Sa kasamaang palad, bali na pala yung fishing rod natin, and buti na lang dahil medyo mahangin at saka makulimlim na. No, ilang minuto pala ako nandito, biglang makulimlim, kaya pala siguro wala masyadong nagpi-fishing kasi alam na nila yung weather. Ngayon uuwi na tayo. And wag nyo nga palang kalimutan na bisitahin yung blow up natin. Kasi nag-shoot ako ng mga kaunting vlogs, no? Na para ilalabas natin doon sa sa blow up. And guys, ngayong weekend ay pupunta kami ngayon ng Toyama. And hoping ako na sana makagawa ako ng maraming vlog. And madalas doon talaga to lalabas sa blow up. Kasi alam nyo naman, sabi ko nga sa inyo, nakakapag-vlog lang ako dito sa Red App or sa YouTube kapag mag-isa lang ako, nakakapagsalita ako. Pero who knows kung kakayanin kong mag-vlog papuntang Toyama, no? Kasi ano yun eh, kumbaga isa na yun sa travel vlog natin na mangyayari. So subukan natin, and sana makapag-vlog tayo para makita ko naman sa inyo yung magandang lugar ng Toyama. Anyway, meron naman tayong gamit na microphone. So hindi ko kailangan nalakasan yung boses ko. So siguro kaya ko namang mag-vlog doon, no. So ngayon pauwi natin is dadaan tayo sa, hindi ko alam kung bypass ba to. Pero yung sinabi ko kanina, doon tayo dadaan. Alam nyo ba, sobrang sakit ng noo ko. Kala ko may dugo. Tumama sa bakal. And tumama din yung natin, yung 360 X5 natin. Buti na lang doon sa wala namang gas-gas. O buti na lang hindi yung lens yung tumama. Kasi nag-slide ako eh. Kasi umakyat ako doon sa taas. Tapos yung pababa niya, napagod na ako. Napagod na ako kaya nag-slide ako. Mahabang slide yun. Hindi ko na control yung katawan ko. Kasi yung nasa isip ko, yung dati, hindi naman ganoon siya kabilis yung slide niya. Siguro dahil sa pants ko na suot ko ngayon, malakas yung slide niya. Kaya, ayun, hindi ko na control. Tumagilid ako. Pagkatagilid ko, yung stick is nag-slant.
Ayun, tumama yung ano natin, camera. Pero thank you Lord, hindi tumama yung lens natin. And so far, okay naman siya. Oop. Doon sana tayo dadaan ngayon sa dagat, sa may dagat. Kaso nga lang malakas yung alon, so wala na akong time mag-car wash kasi bukas na yung alis namin. So, mas pinili ko na lang na dito. Kasi ayokong matalsikan to ng dagat. Alam nyo naman, dagat, bakal, talagang kakalawangin yan kapag hindi ka nag-car wash. And mag-aalas 3 na. So, kailangan ko nang umuwi ngayon. Ayun lang. Masakit yung noo ko, aray. Bukol nga. Ang lakas ng untog eh. Nauntog na nga yung ulo ko. Nauntog pa yung camera. Pero sana worth it yung pagbablog ko doon. Tara, let's go! Ito talaga guys, ito yung pinaka gusto ko yung magda-drive tayo. Ganyan, maganda sana yung adventure na drive no, like siguro long distance or di kaya mga off-road or yung mga ibang daan no. Any kind of driving talaga. Tapos camping, mga ganon. Napakagandang yun, content. Ako guys, bago ako nag-quit ng trabaho ko dati, yung mga nasa utak ko, gusto kong mag-vlog ng camping and gusto kong mag-vlog ng car camping din. Gamitin tong van namin, lalagyan ko ng higaan sa likod kasi natutupi naman yan. Ang hindi ko siya magawa-gawa hanggang ngayon kasi hindi ko maiwan-iwan sa bahay yung magina ko. Parang ayaw namang umalis ako kahit sabihin okay, pero parang ayaw naman kasi sa umaga, sino maghahatid kay Reggie sa bunso namin. So yun, nahirapan ako gumawa ng content na ganon. Ano ba yan? Hindi ko alam paano. So, titingnan natin ngayon, papasok tayo ng tunnel. Titingnan natin yung normal na 360 video, hindi siya pure video mode. Talagang normal lang siya, 8K 24. So, subukan natin kung makikita ba tayo. Oh, ang dilim. Hindi ko alam kung makikita tayo, no? Hindi ko malalaman hanggat hindi ko makikita sa post-processing yan mamaya. Sakit ng noo. So guys, talagang nai-inlove ako dito sa Insta360 X5. Gustong gusto ko siya. Isa lang yung pinaka-ayaw ko talaga sa camera na to. Yung yung sobrang init niya kapag ka 8K yung gagamitin. Napakainit niya. So, hindi naman siya nag-overheat, no? Pero nababahala ako baka someday yan yung ikakasira ng camera ko. Pero so far, hindi naman talaga siya nag-overheat. Okay naman siya. Pero yun lang talaga, mainit. Hindi ko alam kung normal lang ba ito ganito kainit kasi hindi naman siya nag-overheat eh. So feeling ko normal naman siya. Alam nyo guys, first time ko kasing gumamit ng 360 camera talaga. Yung pinakauna kong camera is pang yung napunta ako dito sa Japan. Nakabili ako ng Canon 7D. And nabinta ko na yon kasi nag-stop na ako sa photography, no. Pero ngayon mahilig pa rin ako sa photography. Pero mas gusto ko na yung yung handy ba. Kaya one day kung makakabili tayo ng iPhone X5, X5. iPhone 7 Pro Max. Yun. Kasi alam nyo, sa lahat ng camera,
I mean sa lahat ng series ng iPhone, itong 17 Pro Max talaga yung or Pro yung na in love ako. Talagang kumbaga nasabi ko na sa cellphone na to, nasa kanya na lahat ng gusto ko. Video, yung front cam niya, alam niyo yung front cam niya nakukuha na talaga siya ng 4K malinaw, no? Sobrang ganda lalo na sa mga creator na katulad ko, katulad natin na napaka-convenient na noon. Tapos yung ano niya, pwede na siya landscape, portrait na hindi mo na babalik ta rin yung cellphone mo. Napakagaling. Sobrang ganda ng ganong ano niya, mode, no? So kaya na in love ako, and hindi lang yun. Yung camera niya, sobrang linaw, ganda ng kuha, portrait mode, cinematic mode. Grabe, napakaganda. Gustong gusto ko yun na ano niya, na tawag nito. Kumbaga yung combo na yun na nandun sa iPhone 17 Pro Max. Tapos malaki pa yung screen, no? Gustong gusto ko nga yun. Kaso nga lang talaga wala pa tayong means na pambili. Hindi tayo makakabili. Pero, grabe. Kung ako bibili 2 terabyte yun, doon na ako mag-i-edit lahat na. Doon na, oh, bakit nasa gitna yung, pare? Wala. May nahulog. Bawal yun kasi yellow line. Pero may nahulog eh. Ano kaya yun? Walang naglakas ng loob na mag-stop. Tinitingnan ko sa rear view ko kung ano yun, paso? Okay, sumasakit talaga yung ulo ko, grabe. Malakas talaga yung pagka-untog. Para na akong unicorn, no? May tumubo dito. So yun yung pinakamagandang combo para sa akin, guys, no, yung iPhone 17 Pro Max at saka itong Insta360. Kumbaga doon na ako mag-edit lahat na. Tapos yung storage na 2 terabyte, napakaganda na nun, no. And kasi mas gusto ko din kasi talaga more on cinematic talaga yung mga gusto kong kuha ng video, no. Pero nung nag-decide ako na kukuha ko ng camera, itong X5 yung binili ko kasi kumbaga ito lang yung klase ng camera na makakakuha ka ng mga unique na kuha, and talagang ano, creative yung pwede mong makuha. So pwede mong i-combine yung cellphone na makakuha ng mga magagandang bokeh or buka, no? Pasok. Yun. Grabe, lupit ng mga driver dito. So makakakuha ng buka. So i-combine mo yung itong dalawa na to. So napakaganda, guys. Kumbaga pwedeng pang B-roll yung isa, no? Itong isa pang action, lahat ng mga kuha, maganda. Kasi ito pwede din to pang piki ng drone, eh. Napakaganda ng kuha. So kailangan mo lang ng yung 3 meters na selfie stick niya or stick niya. So makakuha ka na ng parang drone yung kuha mo. Grabe, ang galing. So yun yung pinaka ano ko ngayon. Yan yung decision ko, no, na the best sa akin. Kasi ngayon siyempre may mga computer tayo. Pero yung computer pag nasa bahay ka lang, eh hindi ka makaka-edit kung kahit saan ka pumunta. Kaya maganda talaga yung ganong combo. Kayo ba, ano bang gusto nyong ano? Kasi siyempre kung ano ka naman, yung heavy talaga yung pinag-i-edit mo dito sa YouTube, laptop or computer ka na lang talaga. Pero ako kasi more on raw vlog lang tayo, mga konting-konting ano lang, kunyari kung bago tayo ng content maliban dito sa pagdadrive, ay kaya pa rin ng cellphone yun. Kayang-kaya pa rin. Napaka high-tech na ng 17 Pro Max ngayon na ano, yung processor niya, lahat-lahat mabilis na yun, walang problema yun. Sigurado ako kayang-kaya yun ng ano, pinaka-the best siya sa mga content creator, no. Kasi kung ako nga papipiliin, iPad versus ano, laptop, tapos yung ganitong klaseng vlogging lang ako, iPad mini lang ako, ayoko nang masyadong malaki, gusto ko handy lang, ganon. Aray,
So parang uulan yata for today's video. Wala pang alas 3, makulimlim na. So ayan guys. Oh. Update ko kayo maya-maya kapag di wag na lang, tuloy natin tong vlog natin to, putulin natin kapag nakababa na ako ng farm ng green tea. Kasi dadaan tayo doon ngayon. May papakita ko sa inyo yung magandang tanawin doon.